Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. The Lord is faithful. Matapat po ang ating Panginoon, mga kapatid. Tutuwa tayo kapag nakikita natin ang mga anak-anak natin, ang mga bata ng iglesia ay nagbibigay po ng papuri, pasasalamat, paghandog ng pagsamba sa ating Panginoon. Mabilis lamang po ang panahon. Yung mga bata na yan, isang araw, malalaki na yan, nakatapos ng pag-aaral. Nakita ko po sila Dr. Jen, yan, sila Engineer Jen, sila Architect Marlo, sila Engineer Nico. Nakita ko po silang kumakanta ng ganyan, ng mga bata pa. Nakatuwa po, mabilis naman po ang panahon, kaya po tayo sa ating pong iglesia ay lagi po tayo ina-admonish, ini-encourage ng Panginoon na alagaan po natin ang ating mga anak. Ibig sabihin ng alagaan, hindi lang po natin sila bibigyan ng material na bagay na kailangan nila. Magpasigit, susuportahan po natin sila sa kanilang paglaki, emotionally, and most importantly, spiritually. Sapagkat marami din naman akong nakita ng mga bata na nandito dati. Marami din yun. And I think mas marami sila kesa sa mga nag-stay at nakita natin kung paano pinagpala ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lamang po isang beses inaalagaan ng mga bata. We are obliged, obligasyon po natin, mga kapatid, na sumaybayan po sila sa bawat araw ng kanilang buhay. At kaya nga po, sa ating iglesia, nagtutulungan tayo kung paano po natin sila in-nurture hanggang sa kanilang paglaki, hanggang sa makarating po sila doon sa kanilang pagkatawag kung paano po sila gagamitin ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Hinihahatid po natin sila. Tayo po ang ginagawang kasangkapan ng Panginoon. Una, ang mga magulang, yun ang unang institusyon. Pangalawa, ang iglesia. So, hinahayaan natin ng ating mga anak, hindi lang marinig ang ating po mga salita, piliin ng mga magulang. Dagdag po nito, malaking tulong po na dinadala natin sila sa iglesia. Hinahayaan natin silang maturuan ng mga spiritual na kaalaman upang sa kanilang paglaki ay maaalala lang palagi. At yung magiging giya nila, magiging gaya o gabay, kung paano po sila maglilingkod sa Panginoon. Mga magulang, mabilis na po ang panahon. Huwag niyo po maaksayahin ang bawat oras, bawat araw na hindi niyo po nino-nurture o inaalagaan ng inyong mga anak emotionally and most especially spiritually. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga bata at ng mga magulang na nag-aaruga po sa kanila. Okay, so pagpapatuloy po natin, hindi po natin natapos. Actually, isang puntos na lang ngayon. Pero importante po yung ating pong pinag-aaralan sa aklat po ng Colossians chapter 2, verses 8 to 15. At babasahin po natin ang nakasaad sa aklat ng Colosas, kabanata 2, mga palatang 8 hanggang 15. Colossians chapter 2, verses 8 to 15. At magpo-focus po tayo ngayon, mga kapatid, dun sa unang 3 verses. Listen very carefully. Listen very carefully. Let us try to focus, mga kapatid, sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, nagsimula tayo last Sunday, ay patungkol sa mga hollow and deceptive philosophy na very subtle, mga kapatid, ay
na andyan unting-unting na-acquire ng ating kaisipan, ng ating kultura na hindi natin namamalayan. Okay, akala natin yung mga filosofiya ng buhay natin na tinataglay natin ngayon ay kapareho ng tinuturo ng ating Panginoon. Sa careful na pag-aaral, sa careful na pag-meditate, makikita po natin na marami po tayong pinaniniwalaan na taliwas sa tinuturo po ng katotohanan ng Biblia. Katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoon. At ilan na po dyan yung napag-aralan natin last Sunday. Yung dalawang filosofiya na sikat, na tinatanggap, generally accepted ng marami, pero kailangan masuri natin at makita natin, ito ba ay nararapat sa isang nagsasabi, mananampalataya na anak ng Diyos? Are we sharing the same philosophy like that of the world? Ang kanilang tradisyon at ang kanilang basic principles. Pareho ba tayo? Lagi natin sinasabi, mga kapatid, hindi tayo gumagaya sa sanlibutan. Iba sila. Iba ka. Yung uso sa kanila, hindi dapat uso sa iyo. Yung kinakanta nila, hindi mo dapat kinakanta. Yung sinasayaw nila, hindi mo dapat sinasayaw. Huwag kang gumaya sa kanila. Sikat sila kay Satanas. Ikaw dapat sumikat ka sa Panginoon. Amen? Hindi kay Satanas. So, ang title ng ating pong pinag-aaralan is Enslaved Still? Or sa Tagalog, alipin pa rin ba? Are you still enslaved by the hollow and deceptive philosophy of this world? Ngayong sinasabi mo na ikaw ay na kay Kristo na, alipin ka pa rin ba ng mga walang kabuluhan at mapandayang filosofiya ng mundong ito? So, mga kapatid, basahin muna natin muli yung sinasabi sa Colossians chapter 2, verse 8 to 10. Tatlo lang muna babasahin natin. Colossians chapter 2, verse 8 to 10. Okay. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than of Christ. See to it. Ibig sabihin, tingnan mo mabuti. Kung ikaw may, ano bang prinsipyo ang meron kang tinataglay? Lumaya ka na ba talaga sa prinsipyo ng sanlibutan? O naroon ka pa rin? Yun pa rin ang uso sa'yo. Yun pa rin ang pinaniniwalaan mo. Yun pa rin ang ginagawa mo. Doon ka pa rin namumuhay. Instead, na dapat ngayon ay namumuhay ka lang malaya kasama ng Panginoong Jesucristo. For in Christ, verse 9, all the fullness of the deity lives in bodily form. Okay? Ang hindi nakikitang Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, na hindi kayang ikahon, na hindi kayang ilagay sa anumang panahon o anumang pagkakataon. Ang Diyos na makapangyarihan, ang kabuuan niya ay nakay Jesucristo na ating nakita. Of course, hindi natin nakita ng mukha, pero nakita ng sanlibutan 2,000 years ago. Ang kabuuan ng Diyos ay nakay Kristo. All the fullness of the divinity, mga kapatid, lives in bodily form. Importante ito, pakinggan mabuti. Importante. Ang kabuuan ng pagka-Diyos ay namuhay in bodily form. Okay?
Merong gustong sabihin si Apostol Pablo sa verse 10. At ang kabuuan na yun, in verse 10 it says, and you have been given the fullness in Christ. Okay? Ang makapangyarihang Diyos ay namuhay sa katauhan ni Jesucristo. At ang lahat ng iyon, and you have been given fullness in Christ. May tinira ba si Kristo? Anong sinabi ng katotohanan? You have been given how many? How much? Fullness in Christ. Hindi si pastor nagsabi niya. Ang Biblia, ang salita ng Diyos. Anong meron ka? Fullness in Christ. Who is the head over every power and authority. Anong ibig sabihin doon? Anong meron ka? Ang kabuuan ni Kristo. Ano ba ang kabuuan ni Kristo? Ang namamayagpag. Who is the head? Ang hindi matitinag, hindi matatalo. Every power and authority. O bakit alipin pa rin tayo? Gayong sinasabi natin na si Kristo ay nasa atin na. Are we enslaved still? Anong kulang, mga kapatid? Bakit iba yata ang sinasabi sa Biblia sa nangyayaring tunay sa ating buhay? Anong kulang? Sinungaling ba ang salita ng Diyos? Sinungaling ba siya? Bakit hindi nangyayari sa atin kung ano ang nakasulat sa katotohanan? The answer is, because we are being deceived at nagpapautok naman tayo. Yun ang problema natin. Mas pinipili natin na mamuhay na parang alipin, samantalang pinalaya na tayo ng Panginoon. At bakit namumuhay tayo ng parang alipin? Kasi hindi natin nauunawaan para tayong si Marta. We rather do everything. Gusto natin gawin ang lahat. Maliban sa pag-upo at pakikinig sa katalinuhan na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. First things first. Sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan ng mga gagawin mo. Umupo ka muna at makinig. Seek first the kingdom and His righteousness. I don't need anything that you can give. Sa akin yan anyway. Ano bang ibibigay mo na hindi akin? Kanino ang lahat ng bagay? Sa Diyos. Ay bakit binibigay mo ang sa akin? Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko, unawain mo kung ano ang aking kalooban. Wala akong hangad na maibibigay mo. At mapapahanga ko kung ano man ang ibigay mo. Maging ang buhay mo. Kitlin mo man yan, at ibigay mo sa akin, hindi yun ang hinahanap ko. I desire mercy, sabi ng Panginoon, not sacrifice. Pwede tayo mag-sacrifice, pero hindi totoo sa ating puso. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung katotohanan. At ang katotohanan ay mapapasa atin lang kung mauunawaan natin ang katotohanan, tanging ang Diyos lang ang nakapagbibigay. Hindi natin ito nakikita on our own. You have been given the fullness in Christ. But we are still enslaved by this hollow and deceptive philosophies. Napag-aralan na natin yung dalawa. Last time, yung example niya,
Ano yung una? To see is to believe. Do we really subscribe to that kind of philosophy? Nakasubscribe na tayo sa filosofiya na yan. Pangalawa, nasa Diyos ang gawa, nasa tao ang gawa. Totoo bang naniniwala tayo? Pinaliwanag na natin yun last Sunday. Hindi natin uulitin. But, pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, yung subtlety, ano yung subtlety sa Tagalog? Yung hindi natin namamalayan, yung smooth na paraan ng kaaway para magkaroon tayo ng filosofiya at kultura na tinatanggap natin at umiigot na sa ating buhay, kasama na ng ating buhay, at hindi natin namamalayan, nagiging double standard na ang ating buhay. Although sinasabi natin na tayo ay mga mananampalataya. Ngayon lang, umaawit tayo ng papuri at pagsamba sa Panginoon, ng masaya, animoy malaya, nagbibigay ng papuri, masamyong pasasalamat, paghahandog sa Kanya. We are using our lips to praise and worship Him. Maya-maya lang. Hindi natin namamalaya. At mas maraming pagkakataon, ang the same lips that we are using to praise Him and to worship Him is also the same lips that we are using not to praise God, but to praise the enemy of God. Oh, Pastor, hindi. Kahit kailanman hindi ko ginagamit itong lips na to sa pag-worship sa Panginoon. Really? Talaga ba? Baka hindi mo namamalayan. Of course, hindi natin sasabihin, I worship you, Satan. Hindi natin sasabihin. Kailanman hindi natin sasabihin. Hindi natin gagawin yun. Dahil napaka-obvious. Hindi gagawin ng isipan natin at ng bibig natin yun. Hindi ganun nandadaya ang kaaway. Gumagamit siya ng paraan, it seems pleasant to us. Masarap pakinggan, masarap umindayog, masarap sayawan, seems pleasant in our hearing, but katumbas ito, mga kapatid, ng pagpupuri sa Diablo. Because, ang mga ginagaya natin dito ay mga sikat na tao na pinagpipitagan ng sanlibutan. Okay? Ang tinutukoy ko ay sa pamamagitan ng music. Okay? Minsan, nag-i-embed or ginagamit, madalas, hindi pala minsan, ang mahusay na paraan ng Diablo para sakupin ang ating puso, ang ating isipan, at gawing kultura ang kanyang filosofiya sa ating buhay ay sa pamamagitan ng music. Kaya nag-iingat tayo ngayon eh. Even our praise and worship team, nag-iingat tayo, pinapasuri natin mabuti, tinitingnan natin, ang inaawit ba natin ay patungkol sa ating sarili? Nakapokus ba sa ating emosyon? O talagang nakapokus sa attributes ng ating Diyos? Sa pagbibigay ng worth, ng kahalagahan ng ating Diyos? Pinapasuri natin yon kasi ayaw nating tatayo tayo dito para umawit, hindi para sa Diyos, kundi para umawit sa ating sarili. Mabilis mandaya ang Diablo sa ganon. Bakit? Dahil ang worship leader ng langit dati ay sino? Si Lucifer. Okay? But the music that we will be dealing with
today, my dear brethren, are music coming from secular world, secular music. Titignan natin. Okay? Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Pare-pareho tayong nadaya dito. Sapagkat si Pastor Doy ay mahilig sa videoke. Sa karaoke, sa videoke. Karaoke dati. Videoke ngayon. Tama ba? Videoke na ngayon. Karaoke dati. Jukebox nung panahon ni Ate Tess. So, yan. Mahilig tayo sa music. At kayang-kaya tayong dayain ng kaaway. Huwag kayong mag-alala. Lahat tayo nadaya. Pero kailangan nating maunawaan at maintindihan. Kasi baka masaya tayong makita ang ating mga anak. Masaya tayo kanina na umaawit sila. Papuri sa Panginoon. Pero baka masaya tayo na makita natin yung mga anak natin din. Hindi natin namamalayan na nabibuild up na ang kultura ng kanilang filosofiya sa buhay sapagkat kinukonsume na nila yung mga secular music na ang totoo ay worship kay Satan. Okay? Mag-example tayo, mga kapatid. Meron tayong 5 example. Titingnan natin kung paano ginagamit ito ng diablo para dayain tayo. Yung ilang mga verses dito, aawitin ko na merong parang emosyon. Kailangan kong gawin yon para makita nyo na parang maramdaman nyo na ganon pala. Very subtle. Very pleasant. Mainam. Pero ang totoo, worship yon sa diablo. Okay? Huwag niyo na akong sabayan. Hindi ito kung anong video, okay? Huwag niyo na akong sabayan. Ito yung pag-aaral natin kung paano yung ginagamit ng kaaway. Sometimes pleasant secular music subtly deceives us to believe philosophies in life outside the bounds of God's wisdom. Like the song number 1. Like the song, yung number 1 natin. Number 1. Wala bang number? May number ako nilagay. Number 1. Yung greatest love of all. Nandiyan ba? Greatest love of all by Whitney Houston. Pinasikat niya, mga kapatid, 1985. Ay, mga panahon namin ito. Okay? Titignan natin. Ang ganda-ganda ng music. This is one of my favorite. At ito'y 1985. Yes, ito'y isa sa mga paborito ko. Nung elementary kami, may mga program kami. The first number of our program is a song by Minandro Masangka. Ay ako naman, gusto ko kumanta. Yan ang kakantahin ko. Dahil ito'y sikat na sikat, number 1 sa tawag yan, Billboard. Matagal yung number 1. The greatest love of all. Sabi dyan, because the greatest love of all is happening to me. I found, huwag niyo na ako sabayan, nakikita ko, hindi tayo example to. Hindi tayo nag-video, okay? Natatawa kayo. Kasi nga, malapit na malapit sa puso natin. Okay? Pero papaliwanag natin bakit mali ang kanta. I found the greatest love of all inside of me. Ang taas eh. The greatest love of all is easy to achieve. Ito na yung mali. Learning to love yourself is the greatest love of all. Now, as a Christian, tatanungin ko kayo, ano ang greatest love of all?
ba yung sinasabi dito? Learning to love yourself is the greatest love of all. Loving yourself is the greatest love of all. Tama, mali. Pero naka-embed na yan sa ating kultura, sa ating isipan, na yung kinakanta at sinasabayan nating kanta ni Whitney Houston ay tama. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Be careful. See to it. Are you still enslaved of deceptive theologies, mga kapatid, na nakabase sa basic principles ng sanlibutan? Anong principle ng sanlibutan? Unahin mo ang iyong sarili. I'm sorry, hindi ganon ang Kristyanismo. Anong tinuro ng Panginoon na pag-ibig? Anong klaseng pag-ibig ang tinuro ng Panginoon? Agape, kind of love. Yan yung sinabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave. Inuna ba niya ang kanyang sarili? That He gave. He gave what? Everything. He gave His one and only Son. Mali. Si Whitney Houston. Actually, hindi yan creation ni Whitney Houston. Pinasikat lang yan ni Whitney Houston. Hindi kasi sumikat nung unang pinabas yan, kung hindi ako nagkakamali, kay Dolly Parton yata. Di ba? So, yun ang tinitignan ko sa history ng pinag-aaral. Hindi kay Whitney Houston yung kanta. Sumikat lang kay Whitney Houston. Oops! I'm sorry, mali ang sinasabi kong kanta. Ang sinasabi kong kanta is yung kay sa Bodyguard. Yung I Will Always Love You. I'm sorry. I stand corrected, mga kapatid. Ito pala, kay Whitney Houston talaga to. The greatest love of all. Hindi pala yan yung I Will Always Love You. Okay? So, yung kanta na yan, ang pinopromote niyan is self-centeredness. At gusto niya, ituro ito sa mga bata. Bakit? Ano yung una niyan? I believe the children, our future, teach them well and let them lead the way. Okay? Delikado yun, mga kapatid. Napakadelikado nun kung hindi talaga natin inaalam ang ibig sabihin ng ating may inaawit. Lalo na ngayon, manginig tayo. Pagka nauuso sa atin, hawak mo ang bit, hawak mo ang gabi. Pero tuwan-tuwa ka pag sinasayaw at kinakanta ng ating mga anak. Okay. Another one is Imagine, popularized by the Beatles, sung by John Lennon in 1971. Imagine. Siguro ito hindi na alam ng mga bata ngayon, pero popularized din yan. Sabi ng kanta, Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Ang sarap kantahin. Ang paborito ko to. Nung hindi ko pa nauunawaan. Pero anong tinuturo niya? Anong pinopropose niya? Ng isang sikat na pagkumanta, magandang boses, magandang music, ay papaniwalaan ng sanlibutan at madideceive ang sanlibutan. Anong pinopropose niya? Isipin mo, walang langit. Isipin mo, walang impyerno. Ano
Anong tinuturo ng Biblia? The song is proposing, mga kapatid, to disregard the reality of God. To disregard the reality that there is heaven for the faithful and that there will be hell, lake of fire, lake of burning sulfur for all, mga kapatid. The people that will be deceived by the enemy. Pero pag may video tayo, ayan yung mga unang-una. Lagay mo dyan. Imagine, John Lennon. Hindi natin inaalam ang kahulugan. Hindi natin alam. Tayo pala, ang bibig pala na ito ay nagagamit sa worship, sa kaaway ng Diyos. Very subtle. Very pleasant to hear, pero hindi natin alam na tayo ay nadadaya. Number 3, let it be by the Beatles also. Okay? Sarap kantahin. Paborito ko rin to, mga kapatid. Kaya ako unang tinatamaan dito. Dahil paborito ko, ano yung let it be? Popularized by Beatles, 1970. Ano yung nakalaman doon sa awit? When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Dinistort na yung istorya ng Bible. Talaga namang sinabi ni Mary, yung words na, be it unto me. Nung nangusap sa kanya si Angel Gabriel, nung in-announce sa kanya na magdadalang tao siya, pero ang pagdadalang tao niya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Sinabi ni Mary, nung binigay sa kanya ang news na yun, be it unto me. Mangyari sa akin kung ano ang naisin ng aking Diyos. Totoo yun? But this song is a distorted truth, mga kapatid, at nililigaw, dinideceive ang kaisipan ng mga tao na ang nagbibigay dito ng wisdom ay sino na? Sino nagbibigay ng wisdom? Ayan. Hindi natin sinasabing masamang tao si Mary. Pero yung philosophy, yung paniniwala na si Mary ay parang katumbas ng Diyos, ay malaking kalapastanganan. Pakinggan niyo mabuti sa harapan ng Diyos. Kasi gaya-gaya tayo eh. Gusto natin yung sikat. Gusto natin makita tayo. Gusto natin yung ginagawa ng marami sa Facebook. Kapareho din tayo. Ginagaya din natin. Kaya pakinggan natin mabuti. Yung mga ginagawa pa natin na yun ay nakalululod sa Diyos. O nakasisira ng patotoo ng isang mananampalataya o ng iglesyang kinapapalooban mo kung saan iniingatan ng Diyos ang patotoo. Kung sumasayaw ang iba ng hawak mo ang beat, ikaw rin ba? Anak ng Diyos? Ipiano mo sa Facebook? Sasayawan mo rin? Tapos paglinggo, nandito ka, iiyak-iyak ka. I'm sorry, my dear brother. Kailangan matutunan natin. Sapagkat inuutusan tayo, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophies of this world. Okay? Pag hindi natin alam ang truth, alipin pa rin tayo, mga kapatid, hanggang ngayon. Kailan lang tayo lumalaya? When you know the truth. If you know the truth that you know will set you free.
Pag di natin alam, kanta-kanta tayo. Pagka may upukan, tayo yung mananampalataya doon, tayo pa yung una. Ilagay mo dyan. Beatles, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nakakahiya sa harapan ng langit. Tapos mamaya-maya, alam mo ba, mahal ka ni Kristo? Alam mo ba, na tanging ang kailangan mo lang, si Kristo? Kasasabi mo lang kanina. Ang nagbigay sa'yo ng wisdom, hindi si Jesus. Sino? Si Mother Mary. And in my arms of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Hindi si Kristo. Sino? Okay. Si Mary. Ayun yung number 3. And then, number 4. Ito, love song. Love song to. Ito yung paborito ko nung nai-inlove ako nung high school. Love song. Alam niyo to? Lost in Your Eyes. Ang tindi mandaya ng diablo pag ginagamit niya ang puso ng tao. Okay? Young people, kinig-kinig pag may time, alamin ang truth, or else, mahusay kayo sa una, pag dumating si pag-ibig, hahamakin na ang lahat. Pati yung Diyos hahamakin na. Tapos magsisisi later on. I'm telling you the truth, makinig mabuti. Hindi porke maganda pakinggan, masarap kantahin, nandun ka na, nag-imagine ka na. Make believe. Nasasagutin ka ni girl. Make believe. Nililigawan ka nung lalaki. Nandun ka na sa pangarap. Dahil yun ang sinasabi ng kanta. Parang totoong-totoo sa iyo yung kanta. Okay? Lost in Your Eyes. Debbie Gibson, 1989. I get lost. Ang ayaw sumabay. In your eyes. And I feel my spirits rise. Galing. My spirit is rising. Okay. Dahil in love ka. Babayan natin. And soar like the wind. Is it love that I am in? Ito nang matindi. Pakinggan mabuti. Huwag nyo lang sabayan, pero tingnan nyo kung paano nandadaya ang diablo. Ito na, nung in love na, bahala na si Batman, in love ako, kahit saan na ako dalhin. Ano sabi nila? I don't mind not knowing what I'm headed for. You can take me to the skies. It's like being lost in heaven when I'm lost in your eyes. Wow! Tindi. Hahamakin ang lahat pag umiibig. Pakinggan mabuti. Young people, saan kayo dinadala? Dahil kulang kayo sa katotohanan, babad kayo sa sanlibutan, makakarinig kayo ng pleasant music, it seems yun ang nakaka-relate kayo dahil yun ang takbo ng mga pangyayari sa buhay nyo, papangarapin nyo na. Isip, oo nga, pag tumingin ako sa mga mata niya, para pa akong nawawala na ako sa aking sarili. I'm sorry, yun ay deception ng kaaway. Anong sinasabi niya ng kanta? Treating other human being, other creation, as the absolute
center of your life. Tao na ang nagpapatakbo sa puso mo at sa isipan mo, ang buong mundo mo ay umiinom na doon sa sinasabi mong pag-ibig. Hindi masamang umibig. Nilalagyan talaga ng Lord ng damdamin ang isang tao toward other person. Pero hindi sinasabi ng Lord na umibig ka sa Kanya ng higit sa pag-ibig mo sa Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pero anong ginagawa ng tao? Totally devoted, hindi sa Diyos, kundi sa kapwa niya, tao. Parang si hopelessly devoted, sino kumanta? Si Olivia Newton-John. My head is saying, oh, forget him. My heart is saying, don't let go. I will hold on to the end. That's what I intend to do. Hopelessly devoted to you. Tulok mo. Deception yun ng kaaway. Pero ang buong isip mo, ang buong puso mo, nandun sa object. Hindi Diyos, kundi dun sa tao. Yun ang deception ng kaaway, kapatid. Treating other human being as your absolute center of your life. Teaching that your entire purpose, your entire worth, come from a partner rather than your Creator. Ang sinasabi mo sa kapwa mo tao, you are my everything. You are my everything. Tulog mo. Again, di masamang umibig, mga kapatid, pero tinuturuan tayo ng Diyos kung saan natin ilalagay ang tunay na pag-ibig. Hindi dapat siya lumalagpas sa pag-ibig natin sa Diyos. Any love, anumang klaseng pag-ibig, na lalagpas sa pag-ibig natin sa Diyos, kapatid, will be condemned by God. Okay? Ang sabi ng Panginoon, ang sino man umibig sa kanyang mga magulang, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa sino man ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun ang tinuturo ng Lord. Pero anong filosofiya ang tinuturo sa atin ng sanlibutan na hindi natin namamalayan? Lastly, ito Tagalog. Ito tahasan. Tahasan na talaga to. As popularized by Ray Valera. Tahasan talaga to. Pero ang sarap pakinggan ito. Hindi na to alam ng mga bata. Alam to nila, Sister, alam to, Ate Linda. Alam namin yan. Dati Cora, Ray Valera. Ang tindi nito, tahasan to. Dahil ang title niya ay Sinasampa Kita. Wow! Sinasampa Kita. Hindi ko alam yung unang verse dito. Sinasamba kita, higit sa iyong akalay, iniibig lang kita. Paggalang ko sa iyo'y higit sa buhay kong taglay, wala na yatang papantay
ang buhay may ibibigay ko pa. Sinasamba kita. Sunok mo. Kung anumang dahil ay hindi mahalaga, basta't sinasamba kita, bilang pagmamahal ang siyang nadarama. Paano ka maipipinta? Kulang ang kulay nila para mailarawan ka, sinta. Sinasamba kita, kung kasalanan man sa Diyos, ang sambahin kita, marahil ay mauunawaan niya ang tulad ko. Hindi. Hindi kanya maunawaan. I'm telling you the truth. Na labis na nagmamahal sa iyo, masisisi niya ba ako, sinta? Sinasamba kita, hindi ka maunawaan mo. I'm telling you the truth. Pero hindi natin yon namamalayan, mga kapatid. Hindi natin namamalayan na ginagawa nating kultura sa ating mga isipan, yung mga yung very subtle, very pleasant, very famous, hindi lang yung kanta, pati yung mga umaawit, ina-idolize natin at nilalagay natin sa pedestal ng higit dapat sa pinaglalagyan natin sa ating Diyos. Ngayon mga kapatid, porket naintindihan natin at nag-example tayo ng mga sikat na mga awitin, you will try, mga kapatid, sa inyong mga sariling buhay. Saan nyo ba ginugugol ang inyong mga pansin? Saan nyo ba pinopokus ang inyong buhay? Ano bang mga filosofiya ang umiiral sa ating pagkatao? Okay? Basta bakit hindi naman pwedeng mag-enjoy tayo, umawit tayo ng mga secular songs? Bawal na ba sa atin ng ito? Ang kapatid, meron mga secular song na hindi naman sumasamba sa Diyos. Pero most of the time, yung mga sumisikat sa sanlibutan, I'm telling you the truth, yung talagang sumisikat sa sanlibutan, mga kapatid, ito yung mga gustong marinig ng mga taong mapapahamak at mapupunta sa impyerno. I'm telling you the truth. Yung sikat na sikat sa mundo, ito yung gustong-gustong marinig ng mga mapapahamak. Bakit tayo gagaya at makikiuso sa kanila? Kung ganong sinasabi ng katotohanan, sa verse 10, na tayo ay pinagbigyan ng kabuuan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, mga kapatid, you have the mind of Christ, binigay sa atin ng kaisipan na yun. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na hindi makaunawa. Binigyan tayo ng pangunawa. We also have been given the fruit of the Spirit. We have been given the giftings, yung kabuuan ng kailangan nating magkaroon para makita sa atin ng Diyos ang kaluwalhatiang nais niyang makita upang siya'y mag-glorify, maluwalhati kanyang banal na pangalan. Bakit tayo mapapaalipin at gagaya sa filosofiya ng sanlibutan ito? It's about time, my dear brethren. It's about time. Be warned. Not everything we hear is worth believing. Not everything we hear is worth living. We must know the truth of God. We must understand His wisdom. At wala tayong pagkukunan ng wisdom na yon, mga kapatid, para ma-distinguish natin
Yung mga pandaraya ng dyablo na hindi natin namamalayan, inuunti-unti tayo. Wala tayong ibang paraan kundi ang salita ng ating Diyos. How much time are we spending in His words? How much time are we spending imagining doon sa world of make-believe sa ating kwarto, pag tayo nai-inlove, how much time are we spending hearing musics and worldly philosophies, deceptive philosophies of this world, para lang mapagbigyan natin kahit sa pangarap, kahit sa panaginip, na magkakatotoo ang pag-ibig na nais nating magkatotoo. How much time are we spending? Hinahayaan natin ang ating sarili, mga kapatid, na dayain ng kaaway na hindi natin namamalayan. Remember, my dear brothers, that you must know the truth of God's wisdom through His words. Because understanding the Word of God is the only way you can be free from any hollow and deceptive philosophies and theologies that will enslave and deceive you, my dear brethren. Huwag mo sabihin, mabilis matalo ang kaaway kung ayaw mong makinig sa salita ng Diyos. Huwag mo sabihin, kayang-kaya mong kaaway at any time, kayang-kaya mong i-reject ang kanyang mga suggestions. No! In fact, we are already deceived very subtly. At ang kultura ng ating isipan, ng ating puso, ay dinadaya ng kaaway sa mga pagkakataong akala natin ay hindi tayo dinadaya. At yan ang nakita natin ngayon sa pamamagitan ng music, my dear brethren. Remember, we will close. Remember that it is for freedom that Christ has set us free. Huwag mong sayangin, kapatid, ang pinaghirapan ng Panginoon. Siya ay nagpakasakit, ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang dugo, nabayubay ang kanyang laman, ang kanyang punteriya ay palayain ka. It is for freedom that Christ has set us free. So, do not let yourself be burdened again by any yoke of slavery. Kahit anong klaseng slavery, huwag mong hayaan ang sarili mong muli at paulit-ulit ma-enslave or maalipin ng kaaway. Gumagawa siya. And yung kaaway, and he is moving over time because his end is already very, very, very near. Kapatid, kaawaan mong yung sarili. Kaawaan mong yung mga anak. Kaawaan mong yung pamilya. Ang may isipin na parang, okay na okay ang nangyayari sa akin. Pakinig-kinig lang ng music at lahat. Walang nangyayaring masama. Suriin mong mabuti. Anong pinagkakaabalahan mo? Saan ka dinadala ng mga filosofiya na ini-encourage mong dumating, marinig sa buhay mo, kapatid? Always remember, gusto kang palayain ng Panginoon. Nagpakasakit siya para lumaya ka, kapatid. Huwag mo nang hayaan kailan pa man ang dyablo na alipinin ka sa anumang klaseng pandaraya, kagaya ng napag-aralan natin ngayon. Marami pa po niyan,
Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya.